kung higit sa nasa 15,000 na mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines nakadeploy na sa buong bansa para ho rumisponde dyan ho sa bahagi ng Bogo City sa Cebu at maging sa mga nagdaang bagyo. Ito namang blue alert status na kataas pa rin sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Alamin natin ang buong detalye, may balita dyan si Bombo Bea Piniza. Nagtalaga ng hindi bababa sa 1,600 na team sa buong bansa para rumisponde sa mga humanitarian assistance at disaster response ang sandatahang lakas ng Pilipinas para sa mga hinagupit ng mga nagdaang bagyo maging ng naging magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu City. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang mga teams na ito ay binubuo ng halos 15,000 tauhan mula sa kanilang hanay na siyang kinabibilangan ng mga specialized units gaya ng mga medical teams na kasalukuyan ang nagbibigay ng kanilang serbisyo sa mga apektado ng lindol at maging ng mga nagdaang sama ng panahon. So, meron tayong around 1,600 na teams all over yun, the Philippines. So, teams ito, no? So, around more than 15,000 personnel na talagang nakatutok sa ating HADR operations. Yes, meron tayong mga specialized units nga for HADR. May mga medical teams na rin tayo, no? So, nagre-render na sila ng first aid and as the need arises. Meron din yung mga nearby hospitals natin in camps. They're also utilized for these purposes. Maliban naman sa mga nakatalagang mga tauhan ay nakahanda rin at full force ang mga assets ng Armed Forces of the Philippines para sa patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Nakahanda na ang mga trucks, rubber boats at maging iba pang land, air at water assets ng kanilang hanay para sa mga karampatang assistance sa kakailanganin ng mamamayang Pilipino. Maliban kasi sa pagresponde sa mga naapektuhan ng lindol ay patuloy ding nagbabahagi ng kanilang serbisyo ang sandatahang lakas sa bahagi ng Northern Luzon at Masbate na siyang sinalanta at hinagupit ng mga nagdaang sama ng panahon. So lahat ng assets natin for deployment for HADR operation. So yung mga land assets natin, mga trucks natin, yan ng mga immediate, no, basta kayang daanan ng ating mga land assets, gagamitin natin yan. So we have to take into consideration that over and above dun sa earthquake incident natin, nagre-responde pa rin tayo dito sa sa hagupit sa epekto ng hagupit ng bagyo dito sa Luzon, Northern Luzon area as well as sa Masbate. So nakakalat lahat ng mga assets natin diyan, both land assets, yung trucks nga natin, we have our rubber boats for immediate deployment, and of course our naval assets nandiyan din sa area. Since archipelago naman tayo, kung kayang by our naval vessels, gagamitin natin yan. And yung mga naval vessels natin, meron din tayong ship na hospital ship na sa ating fleet, no? And of course, our air assets, as long as flyable siya, ginagamit natin siya. Ngayon, kasalukuyang nakataas na ang blue alert status sa buong hanay ng Armed Forces of the Philippines. Bunsod nga na naging lindol at mga nagdaang bagyo at na nag-iwan na malalaking pinsala sa ilang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng antas ng alerto na ito, naka-heightened alert na ang buong hanay ng sandatahang lakas, kung saan nakadepende pa rin sa mga area o ground commanders kung magtataas sila ng full alert status o red alert status sa kanilang mga rehiyon. Samantala, binigyang diin rin ni Padilla na sa ilalim ng blue alert status ay magpapatuloy ang pagpapaabot ng mga humanitarian assistance at magiging deployment na kakailanganin sa mga apektadong lugar at maging sa ganitong mga pagkakataon. For this case, no, naka-blue alert status tayo. Ibig sabihin, it's heightened alert more than yung regular natin na white alert status. But ang binibigay natin dyan, no, sa ground commanders natin, they have the free hand to raise their alert status accordingly. So yung mga area commands natin that deem it necessary for them to raise their status to red alert status, nasa sa kanya-kanyang area commands yan, no? So yung blue alert, nandiyan tayo, pinupool natin yung tropa natin to be able to give the right amount of personnel to be deployed. And of course, yung equipment naman po natin, since nagsimula pa po itong mga bagyong to, naka-ready na po yan, ready to deploy. At patuloy po itong mga relief operations natin, makakaasa po kayo na lahat po ng kaya namin gawin, ibibigay po ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.